Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito, isang tanong na kailangan din nating sagutin. Si Jesus nagtanong sa kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga sinasabi ng mga tao, ayon sa sinasabi ng iba. Pag sinabing iba, ito yung mga curious lang sa kanya. Ito yung mga sumusunod sa kanya kasi gusto siyang makita, gustong mapagaling sa kanilang mga karamdaman o kung ano man, no, na gusto siyang marinig. So mga panandalian lang, mga naririnig lang din nila sa ibang tao pero hindi nila nararanasan kung sino si Kristo. Kaya parang katanggap-tanggap, no, na kung paano siyang ikinukumpara sa iba. Sabi nga, no, may nagsasabi po, katulad kayo ni San Juan Bautista. May nagsasabi, isa kayo sa mga propeta. So, okay lang yun. Kasi ganon, no? Para bang sa psychology naman, di ba? Mayroon tayong leveling, no, na pagkakilala. So, pagkakakilanlan. So, parang cliche lang yung kanilang masasabi at hindi naman yun ikinasama ng loob o ikinainis ni Jesus. Kasi yun ang base sa kanilang naririnig. Kaya yung magandang tanong dito sa mga alagad, kayo, para sa inyo, sino ako? So itong tanong naman na ito ay isang mas malalim na tanong. Kasi yung unang tanong ay more on information lang tungkol sa iyo. Ano ang naririnig nila
tungkol sa iyo. So information lang, gathering of information. Pero this time, ang tanong ay mas personal. Mas sabihin natin tungkol sa pagkatao. Sino ako para sa inyo? Pag sinabi naman para sa inyo, ito yung mga taong nakakasalo niya sa pagkain. Ito yung mga taong nakakasama niya sa pagtulog, sa paggising. Ito yung mga taong nakakasama niya sa bawat lakad at nakakasaksi ng kanyang mga ginagawa, maging ng kanyang mga itinuturo. So naghahanap at inaasahan ni Jesus na hindi katulad ng pagkakakilanlan ng ibang tao dito sa mga alagad na nakakasama niya. Kaya, sino ako para sa inyo? At malaking biyaya, malaking grasya na ipinagkaloob kay Simon o kay Pedro ng kanyang ipahayag ang bahagi ng ating pananampalataya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, mas malalim. Kaya nga ngayon, o sa atin, kumpara sa mga batang kasama ninyo, magiging magkaiba kayo dapat ng sagot. Kung tayo na mas matagal nang nagsisimba, hindi ito sa edad, no? Kundi kung gaano tayo kadalas kasama ni Kristo, na inaasahan na mas magiging matibay ang ating sasabihin pag tinanong, sino ako para sa iyo? Anong pwede niyong maisagot? Kasi para ba ang hinihingi ni Kristo, gusto ko yung personal. Hindi yung narinig mo sa katisismo. Hindi yung narinig mo sa pari. Hindi yung narinig o nabasa mo sa kung saan-saan, lalo tigil sa mga social media, marami ka nang maririnig tungkol dito. Pero ang inihingi ay, sino ako para sa iyo? Kasi kung malalim na ang ating pagkilala kay Kristo, magiging matibay ang ating ugnayan, ang ating relasyon. Na malalaman mo na sa panahon ng bagyo, nandyan si Kristo. Sa panahon na ikaw ay bumabagsak, nandyan si Kristo. Sa panahon na ikaw ay nagkakamali, nandyan pa rin si Kristo. Sa mga panahon na ikaw ay nagtataksil, nandyan pa rin si Kristo. Kaya kahit anong sabihin ng iba, hindi ka matitinag. Kasi naranasan mo eh. Naranasan mo at nagpakilala sa iyo si Kristo. Personal. Of course, sa ngayon, pwedeng sa iba, nakakatulong nakakatulong na sa pagdalo natin sa misa, nagkakaroon tayo ng dagdag kaalaman tungkol sa Kanya. Pero yun ang hinihingi sa atin at inaasahan na mas magkaroon tayo ng intimate na pagkakakilanlan kay Kristo. Kasi bago pa man, kung si Simon Pedro, bago pa niya naipahayag, di ba? Bago pa niya naipahayag kung sino si Kristo, kilala na siya ni Kristo. At ang bawat isa sa atin, kilalang kilala tayo ni Kristo. To the point na, sabi nga, you are worth dying for. Ikaw, handa siyang mamatay para sa atin, para sa iyo, para sa akin, kasi kilala tayo ni Kristo. Sabihin man nila na masamang tao ka, sabihin man nila na pangit ang ugali mo, kilalang kilala ka pa rin ni Kristo at tanggap ka pa rin ni Kristo na handa siyang mapako sa krus para sa ating kaligtasan. Ganun niya tayo kakilala na hindi tayo bibitawan hanggang sa dulo ng ating hininga. Kaya sana po hanggang sa dulo din ng ating hininga ay maipahayag pa rin natin na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Amen.